Nakakapang-init ka ng laman, Brad. Isang taon namin nilalaban yung rate na yan ni Foodpanda. Tigil pasada ng mga Foodpanda rider. Good morning mga ka-B1 Moto. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. So for today's vlog is tatalakayin natin yung tigil pasada ng mga Foodpanda rider dito sa Dasma at dun sa mga kalapit na probinsya o kalapit na municipality gaya ng Silang, Gentry, Trece, Imus, Bacoor, GMA, Bulihan. Yan, shoutout sa inyo. Doon sa mga hindi ko pa nabanggit, so shoutout sa mga nakiisa sa tigil pasada na to. So itong tigil pasada na to, wala naman po itong pilitan, kung sino po yung mga willing lang naman. And special shoutout kay Dudes Cribillo. Yan, shoutout sa iyo, Paps. Nagpapanggap ka ng admin ng Foodpanda na binabanta mo yung mga Foodpanda rider na wag silang magtigil pasada dahil nagpapanggap ka ng admin na baka kung ano may magawa mo dun sa magawa nyo sa mga rider, depende sa damage ka mo. Una-una, Dudes, dahil sinoutout mo ako, shoutout kita. Dun pala sa mga hindi nakakalam, ako po pala yung team leader ng Dasmariñas ng Foodpanda. Magpapakilala na po ako para baka sabihin nyo kung bakit ko sinasabi to, kung bakit, saan nanggagaling yung mga sinasabi ko. Ako po pala yung team leader, area leader ng Foodpanda dito sa Dasmariñas. So dahil sinoutout ako ni Dudes Crivello, shoutout ko na rin siya. Unang-una sa lahat, Paps, karapatan ng mga rider kung magtitigil pasada sila, kung hindi sila babiyahe. Dahil unang-una, lagi nyong ini-insist ng mga Foodpanda management o Foodpanda admin na freelancer kami. Ayun na nagsabi na pag freelancer kami, anytime pwede kami bumiyahe. Di ba? Anytime pwede kami bumiyahe. Anytime. Kahit hindi kami bumiyahe, kahit bumiyahe kami, pwede. Kasama yun sa protocol o sa policy ninyo. Kasama yun. Bakit ngayon magtitigil pasada sila, hindi sila babiyahe? Bakit nyo kinukundi na yun? Diba? Karapatan nila yun, karapatan namin yun. Sabihin nyo sa akin kung anong mali doon sa pagtitigil pasada nila, dahil sa kagagawan din naman ninyo yan, mga Foodpanda management. Bibigyan nyo ng mababang rate. Isang taon namin nilalaban yung rate na yan ni Foodpanda. Hindi nyo kami pinakinggan. Hindi nyo kami pinakinggan dyan. Tagal namin yan. Lagi nyo dinidedma yung mga request namin o yung mga complaint ng mga Foodpanda rider. Habang tumatagal, pinapababa nyo ng pinapababa. Diba? Tapos yung isususpindi nyo yung mga rider na walang dahilan, i-offboard ninyo o tatanggalan ninyo ng access dun sa apps ninyo, yung mga rider na hindi nyo mapaliwanag kung bakit nyo tinanggalan, nang hinuhulaan nyo lang yung system nyo. Diba? Di ultimo yung mga vendor sa inyo nagre-reklamo, hindi daw kayo nagbabayad sa kanila. Nakakapang-init ka ng laman, Brad. Ayan, meron tayong Foodpanda na nakita rito. So dun nga pala sa tigil pasada na yon, hindi naman po natin sila inobliga. Kung sino lang po yung mga gusto o ayaw, wala namang problema. Para sa kanila naman yun eh. Kung ayaw nila, hindi naman natin sila pinipilit, hindi natin sila hinaharang. Ayan, ganyan ni Paps. Ay, ano pala si Paps? BWD pala si Paps. Ayun mga ka-B1 Moto, nakakuha na natin ng first order natin. Meron nga pala tayong order habang papunta rito. Ayan mga ka-B1 Moto, uulitin ko po, hindi po talaga sa pilitan yung pagpapatigil pasada natin. Yung mga willing lang naman po na bumiyahe. Pero yung mga gustong bumiyahe, wala naman akong problema kung gusto nyo bumiyahe. Sinabi na yan noon na kung gusto nyo bumiyahe, bumiyahe kayo, hindi kayo pinipilit. Pero syempre, mas maganda sana kung nakipag-cooperate ang lahat para mas mararamdaman ni Foodpanda yung kawalan ng mga rider. Kung ano yung talaga yung silbi, kung ano yung halaga.
kung ano halaga ng mga rider natin. Kasi hindi mararamdaman ni Foodpanda yan kung syempre hindi tayo makikisa lahat, di ba? Yun lang naman po yung opinion ko ron. Pero kung gusto nyo bumiyahe, wala naman hong problema. Ginagawa po natin to, hindi lang naman para sa sarili ko lang. Wala ho akong planong ganon. Ginagawa ho natin to para sa buong rider community. Hindi lang dito sa Dasma o sa Cavite. Ginagawa natin to sa pangkalahatan, Foodpanda rider ng Pilipinas. Buong Pilipinas po ang inaano natin dito. Dahil hindi lang naman po dito sa South, sa Cavite nangyayari po yan. Sa Maynila, grabe po. Isipin nyo po, 15 pesos po ang delivery rate ni Foodpanda. Tapos hindi naman niya sagot yung makina mo, ay yung maintenance mo. Hindi niya sagot yung gasolina mo. Wala kang benepisyo, diba? Given na yon, na tinanggap na ng mga tinanggap na ng mga rider yon na wala kang benepisyo, na wala kang makukuha kahit ano kay Foodpanda. Kasi nga freelance kami, yun yung lagi yung ini-insist. Pero wala kayong karapatan na pigilan yung mga rider na kung babiyahe sila o hindi dahil sa pagkondina, dahil sa ayaw nila yung policy ninyo, di ba? 15 pesos, nakamotor ka, bibigyan ka ng deliver na ganun. Makatarungan ba yun? Di ba makatao ba yung ganun? Di ba? Sige, sabihin yung umiiyak ako. Oo, umiiyak talaga ako. Umiiyak ako para sa karapatan ng mga rider, hindi para sa sarili ko lang. Dahil ako kung tutusin, hindi ko na kailangan magreklamo. Dahil naka-grab na ako. Di ba? Hindi ko na kailangan magreklamo. Kung tutusin nga, hindi ko na nga dapat ginagawa itong vlog na to eh. Pero dahil sa galing ako ay Foodpanda, nakikita ko kung paano niya pinapahirapan yung mga rider. Isipin mo, 15 pesos. Samantalang sa ibang mga delivery apps, 47 pesos ang minimum. Malayo, malapit. Diba? Kahit tapat lang yung pagdideliveran mo, may 47 pesos ka na. Gaya dito kay Grab. Diba? Tapos tatanggal kayo na nagtatanggal ng mga rider na walang dahilan. Hindi nyo sinasabi kung anong dahilan, basta nanguhula na lang kayo. Ang dami nyo tinatanggal ng mga rider. Active na active kayo sa ganyan. Pero pagdating doon sa mga reklamo, hinanaing ng mga rider ninyo na tungkol dun sa rate, hindi nyo masabi. Isang taon wala kayong pakialam, isang taon wala kayong sinagot. Hindi nyo man lang sinagot kung bakit kung bakit nyo binababa yung rate ng mga rider. Di ba? Sobrang garapal yung ginagawa nyo, Foodpanda. Hindi ko alam kung pinapatulog pa kayo ng konsensya nyo sa pangdaraya nyo sa mga rider. Kahit sabihin natin sa bike rate, napakababa nung 15 na yun, yung 15 pesos na yun. Samantalang kayo motor, grabe. Grabe talaga. Tapos sasabihin nyo, bawal kami magtigil pasada dahil bawal sa protocol nyo yun. Freelancer nga kami, lagi nyo sinasabi yun. Hindi ko na sana gagawin tong tong vlog na to. Kaso may nag-shoutout sa akin na matikas eh. Nagpapanggap pa ng admin eh. Isipin nyo, isang taon kami mga TL nagreklamo. Nilalakad na, akala nga nung iba wala kaming ginagawa eh. Kami lumalabas na masama. Di ba? Na wala daw kaming ginagawa. Ano pa daw silbi naming mga TL kung wala daw kaming ginagawa sa rate? Para dun sa mga nagsasabi noon, lahat ho ginawa namin mga TL para lang maibalik yung rate na yan, para lang lumaki uli yung rate na yan. Pero talaga ako na ho nagsasabi sa inyo, halos inaaraw-araw namin yan. Nagmumura na ho kami, minumura na ho namin yung mga admin na yan. Wala ho silang sagot lagi, kesyo ire-report daw nila. Isipin nyo, isang taon namin nilalaban yung rate niyan para sa inyo. Isang taon. Wala silang wala sila, deadma sila. Pagdating sa ganun, natagal nila mag-reply, kesyo ikukonsulta nila sa admin. After naman namin i-follow up kung anong balita, sasabihin nila wala pang sagot si admin. Di ba?
Yun lang po, lilinawin ko lang po yun doon sa mga nagre-reklamo na wala ho kaming ginagawang mga TL. Ginagawa ho namin niya kung alam lang po ninyo talaga. Hindi sa nagmamalinis kami. Lahat ng report nyo, sinasabi namin yan. Sinasabi namin yan kay Food Panda. Pero si Food Panda ho talaga ang problema. Wala ho sa aming mga TL. Kung tutusin nga ho saan, hindi na nga naman namin ginagawa to eh. Dahil sa totoo lang, wala naman hong binabayad sa amin kahit 5 si Food Panda. Hindi nila kami binabayaran. Pero dahil concerned kami sa mga rider, kahit wala kaming bayad, kahit wala kaming binabayad na kahit magkano, kahit 5 duling, hindi kami binabayaran dyan, ginagawa pa rin namin. Kinukuha pa rin namin yung mga concern ninyo kasi gusto namin kayong tulungan. Pero pag may siyempre, di mo maiwasan yun. Pag may naririnig kami siyempre na wala kaming ginagawa, nakakalungkot yun para sa part namin, di ba? Kasi alam namin sa sarili namin na ginawa namin lahat ng TL. Yun, shoutout sa lahat ng TL dyan na alam nyo yung sinasabi ko. Magana boss? Iwan! Hoy! Yun, shoutout sa lahat ng mga TL na nagsasakripisyo. So alam ko naman yung goal natin pare-parehas na wala naman talaga tayo nakukuha rito. Yung makatulong lang tayo sa mga kapwa rider natin, para sa atin sulit na bayad na yon, di ba? Yun lang naman yung hinahangad natin dito. Kaya minsan nakakasama din ng loob na sasabihan ka pa ng ibang rider na kesyo wala naman daw TL, dapat wala naman talagang TL. Oo, totoo naman talaga na dapat na wala naman ng TL. Pero syempre pag nagkaroon ng problema yung account ninyo, kami rin naman ang umaayos nun. Kami ang umaayos po ninyo. Ang trabaho po namin, kami po yung umaayos ng mga problema nyo sa account ninyo. Kunyari nasuspindi kayo, na offboard kayo, dun sa mga kahit anong problema ng account ninyo, kami po ang umaayos nun. Gin po. Salamat po. Thank you po. Yun, tsaka totoo naman po yung sinasabi ninyo sa amin na hindi naman nyo kami amo. Hindi naman po talaga nyo kami amo. Linawin ko lang po, hindi nyo po kailangan sumunod sa amin. Yung mga rider po na akala nila pag may TL po amo na sila, amo na ninyo kami. Hindi po talaga. Pare-pares lang po tayong mga rider. Hindi nyo po kami kailangan sundin. Kung ayaw ninyo, wala naman problema yon. Pero kung may mga concern po kayo, willing po kami tumulong regarding sa account ninyo. So wag nyo po iisipin sana na yung mga TL is kalaban ng mga rider. Hindi po yun, hindi po ganun yun. Lilinawin ko po yun. Wala akong problema, hindi gaya ho sa akin. Ako hindi ko na ito kasi ginagawa ko dito sa Dasma. Ako po hindi po ako naninita dito sa Dasma. Gawin nyo lang po nang gawin yung gusto ninyo, basta po hindi maapektuhan yung ibang rider. Pero gaya niyan doon sa mga nakabike, mga hindi naka-uniform, hindi ko sinisita yan. Kahit na minsan nakakainis, hindi ko sinisita yan. Pero pag may nag-report sa akin na ibang tao na nireport sila dahil hindi sila naka-uniform, sorry, di ba? Ang sinasabi ko nga dito sa area ko na gumawa kayo ng mga kalokohan gusto ninyo, bahala kayo. Pero once may nag-report sa akin, sorry kayo, hindi ko ayusin yung account ninyo. Ganun lang po kasimple yun. Pero para sundin nyo kami at iniisip nyo na kami yung amo ninyo, hindi nyo po kami amo, linawin ko po yun. Kahit hindi nyo kami sundin, wala naman pong problema yun eh. Pero pwede ho kayo lumapit sa amin pagka magpapaayos kayo ng mga account ninyo. Hindi po namin kayo tatanggihan, basta kaya po namin. Yun, ako dito sa Dasma, nagiging transparent po ako sa kanila. Hindi ko po sila kasi ayoko po nung naiilang sila sa akin pag nandiyan ako.
Hindi nga ako nagpapakilala dito sa Dasma, kusa lang po nila ako nakikilala pag may mga kailangan sila sa akin. Ganun po. Kaya wag nyo po isipin na yung mga TL kalaban. Hindi po. Hindi nyo po kalaban, hindi nyo po kami amo. Hindi nyo po kailangan sumunod sa amin. Kasi hindi nyo man talaga kami amo, rider lang din po kami. Ang pagkakaiba lang naman po namin sa inyo, nabigyan lang po kami ng access na makipag-communicate sa sa Food Panda Management. Kumbaga kami yung sumasalo lahat ng problema ninyo. Kami lahat po sumasalo ng problema ninyo sa mga account ninyo. Kami po nagre-report lahat niyan. Yun lang po talaga ang trabaho namin. Yung paninita, hindi naman po namin trabaho yan. At hindi ko po ginagawa talaga yung paninita na yan. Siguro nung una naninita ako, pero naisip ko rin, di ba? Kawawa naman yung mga rider na may report natin na ma-offboard. Siyempre may mga pamilya din po yan na binubuhay. So sa akin naman, wala naman problema sa akin yun. Hindi ko kayo sisitahin. Pero pagka may mga nag-report sa inyo, sorry po. Tsaka doon sa mga rider, siyempre sana isipin nyo rin kung ano yung tama. Sunod tayo sa policy. Yun lang naman ang natin eh. Diba? Gaya sa uniform. Simple lang po yung uniform na yan. Kahit naman po basta nagtatrabaho kayo sa isang company, kailangan po ng uniform. Sana dyan pa lang po is masunod natin ng maayos. Diba? Kasi sa totoo lang, pagkain po yung hawak po natin, syempre dapat presentable tayo doon sa mga customer natin, na maayos yung itsura nung nagdi-deliver sa kanila, hindi mukhang dugyot, di ba? Para pag nakita ng mga rider at pag nakita ng mga CS, makikita nila na okay to ang linis tignan nung rider, o di ba? Hindi sila madidismaya. Yun lang naman po yung sa akin. Pero kung ayaw nyo naman sumunod, wala naman yung problema sa akin yun. Hindi ko naman po hawak yung ninyo. Pero syempre mas maganda talaga naka-uniform tayo. Yun lang naman po yung nire-request ko sa karamihan, diba? Napupulaan na nga tayo bilang rider. Sana yung appearance natin ayusin natin. Alam po natin sa policy. Kahit po sabihin natin hindi nyo nabasa yung policy, alam ko sa sarili ninyo na dapat naka-uniform tayo. Kaya nga tayo may uniform na ibinigay, diba? May dress code po tayo. Yun lang naman po yun. So yun, balikan ko kayo mga kabiwan moto. Hantay lang tayo ng booking natin kay Grab. Ayun mga kabiwan moto, wala tayo na order. Lipat tayo ng Walter. So yun nga pala mga kabiwan moto, ngayon pala gusto ko na po magpasalamat sa lahat ng Food Panda rider na nakaisa, sa mga area na nakaisa, sa mga TL ng bawat area na nakaisa, sa lahat na nagpakita ng suporta. Maraming salamat po sa inyo. Kahit ano maging resulta na itong tigil pasada na to, itinuturing ko tong successful. Kasi pinakita nating mga rider yung pagkakaisa natin. Pinakita natin kung ano dapat yung halaga ng bawat rider. Kumbaga hindi natin dito ginagawa para sa sarili lang natin. Ginagawa natin para sa karapatan nating lahat bilang rider. Di ba? Yung lang naman yung gusto natin ihangad. Kung ano man maging resulta nito, para sa akin successful to, tong tigil pasada na to. Kung kahit nasabi natin may mga bumabiyahe-biyahe pang iba, walang naman problema yon. Wala naman po kami sinabi na sapilitan po. Pero dahil sa ginawa natin na to, nalaman natin na may pagkakaisa yung bawat rider dito sa Cavite. So ibig sabihin, hindi ito ang una't huling gagawin natin to. Sa ngayon, tigil pasada tayo, pero sa mga susunod na araw, pag talagang walang nangyari, pupunta na tayo sa next level. Gagawa tayo ng paraan para mapansin lalo tayo. Sa ngayon, marami ng ahensya ng gobyerno na tumutulong, na nakapokus sa mga rider. So samantalahin natin yon para ilaban yung mga karapatan ng ating mga rider. Hindi lang po sa Food Panda, sa Grab, sa TokTok, sa Lalamove, kundi sa lahat ng, para sa lahat ng rider na inaabuso ng mga kapitalista na yan, sa mga negosyante na yan, na walang pakialam sa ating mga rider. Tayo ang nagbibigay ng pera sa kanila. Tayo ang manpower nila.
dapat binibigyan nila tayo ng halaga. Dahil kung hindi dahil sa atin, hindi mag-ooperate ang mga ano nila, ang mga businesses nila. Ipakita natin sa kanila kung gaano kahalaga yung mga rider. Sana ito ang unang hakbang. Sana ito ang maging susi sa pagbabago ng delivery apps dito sa Pilipinas. So although hindi naman tayo ang kauna-unahang gumawa nito, pero sana dahil sa medyo malawakang tigil pasada na ginawa natin na to, sana maging successful. Kung ano man yung maging resulta, maraming salamat po. Successful po. Ngayon pa lang po sinasabi ko na successful po ang ating tigil pasada. Maraming salamat po sa inyong suporta. At maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin, na nakinig po kayo sa akin. Yun na lang po ang talagang yun na lang po talaga ang naisip kong ways para mapansin tayo. Ayan, dito sa Walter wala pong Food Panda rider. Kung meron man isa, yan, meron isa, wala yata. Ewan ko. Ayun, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat po ng TL. Maraming salamat po. Sana sa susunod buong South ang magtigil pasada, o magpunta tayo kung kanino man dapat magpunta. Pa-shoutout nga ako dyan. Shoutout. Shoutout sa lahat ng mga tropa. Yung mga Food Panda, shoutout mo. Panda, naging group na yun. Sana palakas din kayo. Oo. Para sa lahat naman yan. Oo. Tsaga-tsaga lang. Tsaga-tsaga lang, ganun talaga buhay. Yan mga kabiwan mo to, nakakuha tayo ng second orders natin. So yun nga mga kabiwan mo to, balik tayo sa may topic natin kanina, na syempre hindi naman natin hawak lahat ng rider na gustong bumiyahe. Hindi natin sila pwede pigilan kung gusto nila bumiyahe. Karapatan naman nila din yun. Tayo lang naman is nakiusap tayo sa kanila kung pwede na wag sila bumiyahe, pero dahil gusto nila bumiyahe, wala namang problema ron. Hindi natin sila pinipigilan bumiyahe. Hindi katulad sa iba na mga nagtitigil pasada, hinaharang nila yung mga rider. So dito naman sa Dasma, hindi naman ginagawa yun. Peaceful yung tigil pasada natin. Kaya shoutout sa lahat ng mga nakiisa. Dahil sa mga hindi naman, di okay lang, wala naman tayong magagawa doon. Karapatan nyo naman yan. Tsaka expected ko na, tanggap ko na kung ano yung pwedeng mangyari sa akin o sa account ko after netong tigil pasada na to. Gumawa ng hakbang si Food Panda regarding do sa account ko. So tanggap ko na yon. Alam ko na mga posibilidad na pwede mangyari. Possible i-offboard nila ako, tanggalin nila ako sa pagiging TL ko. Baka possible ito na yung huling araw na pagiging TL ko. Pwede mangyari yon. Pero okay lang. At least kahit pa paano gumawa tayo ng paraan para marinig yung mga hinanayang ng mga rider natin, mga kapwa rider natin. Kaya kung sakaling mangyari yon, malaya na yung mga Food Panda rider sa Dasma. Wala na kayong TL na susundin. Libre na kayo sa mga pwede nyong gawin. Yun nga lang, wala na kayong lalapitan after neto. Dahil syempre mawalan tayo ng access sa admin ni Food Panda. Hindi na tayo hahayaan na sumali din sa GC nila after neto, after nilang i-offboard yung account ko, o after nilang iban mismo yung ako mismo. Pero alam ko naman na mangyayari yon, kaya tanggap ko yon. Jolly, shout out. Ayun, ulitin ko, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga TL na nakiisa, sumuporta at nagtiwala sa akin, at dun sa mga rider natin na gusto ng pagbabago. Para sa akin, successful yung tigil pasada natin dahil nagtulungan tayo mga rider para ipakita yung mga boses natin, yung mga hinanahing natin, yung mga reklamo natin. Kung ano man kahinatnat netong araw na to, ang tigil pasadang to, para sa akin, ako naman handa akong tanggapin
kung ano man yung ibibigay nyo sa akin ni Food Panda. At least sa huling pagkakataon, ginawa natin yung kung ano yung dapat at nararapat para protektahan yung mga kapwa natin Food Panda rider na hindi binibigay yung sapat na kita para sa kanila, at yung garapal na pang-aabuso sa mga Food Panda rider dito sa buong Pilipinas. Kaya shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Dito ko natatapusin ang vlog ko na to. Always remember mga kabiwan moto, pray before you ride. Ride safe. God bless. B1 Moto out. Bye bye. Honda cars.